Gagalak akong lubos sa aking nagsuot ng damit ng pagtubos at ng kagandahang loob. Nang hirangin akong lubos, nang hirangin akong lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain natin ang pagkapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay San Juan Checo. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang OFW, ang mga may sakit, pati na ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kahit makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Guadalupe para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang
sa isang dakong hinahanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko ang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. Anak, sumasayo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng sa atin bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan, mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Sama-samang masaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihalin si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mo Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y talaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ako na nabubuhay tayo sa mundo ngayon na masyadong dinadakila ang mga bata pa at expense ng mga may edad o matanda na. Lagyan natin sa konteksto. Pag sinabi ko pong bata pa, ito yung edad 18 hanggang 25, 26, pwede pa 27. Pag sinabi kong may edad na o nagkakaedad, nasa 30 and above. Sapagkat sa pananaw ng marami, ang mga bata pa ang mas attractive, mas malakas, mas may ibubuga, mas maraming magagawa kaysa sa mga may edad na. Kaya nga sa billboard, nakita mo, ang mga bata pa ang mas madalas nating makita. Sa showbiz, ang mga bata pa ang mas maraming project. Sila rin ang mas madalas na bida kaysa mga nagkakaedad na. Sa sports, ang mga bata pa ang mas pinagagawan, mas pinipili, at mas malaki ang kinikita kaysa sa mga may edad na. Sila rin ang mas tinitingnan at mas tinititigan pa. And yes, yan ay kahit sa mga mata ng mga may edad na. Kaya nga, madalas maririnig mo kahit sa mga may edad na o nagkakaedad na, matanda na ako lipas na ako, hindi ko na kaya yan, sa mga bata na lang yan, na parang may halong panghihinayang, kalungkutan or inggit. Kung minsan kasi, tayo yung nasa itaas, ngayon tayo na yung nasa baba. Tayo yung dating malakas, ngayon tayo na yung mahina. Tayo yung dating maraming nagagawa, ngayon tayo na yung mas may konting nagagawa. Dati, kinakanta lang natin yung paa, tuhod, balik at ulo. Ngayon, ina-apply na natin ang katingko. Dati, sa pagkanta, naabot pa natin. Paa, tuhod, balik at ulo. Ngayon, pinapaabot na natin sa iba at pinahihilot pa. Hindi niyo ba napansin? Sabi ko, natin, kasama na ako. Kasi ako ay 46 na rin. Hindi ko na masyadong tinatandaan Simula nang ako yung nag-40, hindi ko na masyadong tinatandaan ng edad ko talaga. Ngayon po ay inaalala natin ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Checo. Kakaiba sa mga ibang mga maraming pagpapakita ng mahal na ina na madalas ay sa mga bata. In fact, sa mga batang-bata talaga, si Juan Checo ay that time, 56, 57 na. May edad na o matanda na. Kaya nga nung una nag-aalangan siya. Ayaw niya talagang pumayag sa mahal na ina na maging instrumento ng mabuting balita ng Diyos sa mga taga-Mexico. He even told her to find someone who was more worthy than him. He was very reluctant. At sigurado ko na itong isa sa mga dahilan. Parang yung dahilan kung bakit nung una nag-aalangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng maraming lahi, maraming anak. Tulad ng mga buhangin sa dalampasigan at mga bituin sa kalangitan. Sapagkat siya'y may edad na at talagang matanda na silang mag-asawa. Katulad din ng pag-aalangan ni Moises sa misyong iniatang ng Diyos sa kanya. Umaalingaw-ngaw sa kanya yung sinabi sa kanya ng kanyang fellow Hebrew. Sino ka para husgahan, hatulan, pamahalaan kami? Na actually, apparently, ay hindi lang naman dahil nakapatay siya ng Egyptio, kundi dahil nung sinabihan siya, that time ay 40 years old na siya. May edad na siya. Kaya, Moises, sino ka para pamahalaan kami? Ay matanda ka na. At nang mangusap sa kanyang Diyos through the burning bush, siya ay 80 na. Pero alam naman natin po ang nangyari. Nang pumayag finally, nang sumampalataya solidly, later on si Abraham at si Moises, nangyari ang imposible. Ganon ang nangyari. Nang pumayag na rin si Juan Diego, ang Mexico, na hindi ma-convert sa Kristyanismo, dala ng malalim na pagka-ugat
ng lahing ito sa mga Aztecs dati na mga sumakop, nagpahirap at umimpluwensya sa kanila, hindi sila makakonvert sa loob ng maraming taon ng mga misyonero. Na-convert sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahal na birhen kay Juan Diego at sa pamamagitan na rin ng kooperasyon ni Juan Diego. Tunay nga mga kapatid yung sinasabi ng anghel sa Ebanghelyo na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Lalong-lalo na kung tulad ng mahal na ina ay makikipagtulungan tayo sa Diyos. And yes, kahit na tayo tulad na ni Juan Diego na may edad na. May kasabihan po sa Ingles, you are never too old to try new things. At yan ang ginagamit na katuwiran ng maraming mga may edad na para gumawa ng mga bagong bagay, mag-try ng mga bagong bagay, lalong-lalo na yung mga hindi nila nagawa nung sila'y bata-bata pa. Nandiyan may mga nag-aaral magluto, nag-aaral mag-ballet, nag-aaral mag-play ng musical instruments at marami pang iba na wala naman pong masama. Nakatutuwa nga po yung ganiyang mga may edad na. Pero sana, huwag tayong ma-focus dito. Sapagkat ang buhay natin ay higit pa dito. Ang buhay natin ay buhay na may misyon. Misyong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sana, mabuhay tayo kahit tayo may edad na ginagawa pa rin ang misyon natin na ipahayag sa pamamagitan ng ating buhay na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay mabait, na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay maaasahan, na ang Diyos ay makatarungan. Lalo na kung hindi natin ito nagawang gawin nung tayo bata-bata pa. Ito po kasi yung misyon na habang nabubuhay tayo, ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po ito po pwede nating pangatiwiranan ng matanda na ako para sa misyon na yan. Lipas na ako para sa misyon na yan. Yung mga bata na lang ang dapat na gumawa ng misyon. No. Sapagkat ito ay misyon na hindi nagbabago. Habang nabubuhay tayo, mission po natin ito. Kaya yung expression na you are never too old to try new things should be, you are never too old to be used by God. Upang ang mga bagong bagay na ating gagawin ay hindi ma-focus lamang sa sarili natin, kundi ma-focus sa misyon na iniatang inaasahan ng Diyos sa atin. May isa pa nga pong kasabihan sa English na life begins at 40. That 40 is the new 20. Na para bang new life ang 40. Dapat din po natin i-correct ito sa mga may edad na ha. And say, life begins when we have already encountered and accepted Jesus already. That is new life. When Christ is already truly reigning in our life. Yun po ang sabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. Actually, yan ay tinanggap na natin nung tayo binyagan. Kaya lang, as time went by, pwedeng ang dignidad na yan, na tayo ay bagong buhay na kay Kristo ay natabunan, unti-unti ng ating mga kasalanan pagkukulang. Now is the time to renew that. Now is the time to let God really reign in our life. Kahit na tayo may edad na, mas lalo sana tayong papagharian ng Diyos. Mas lalo sana tayong mas gumawa ng mabuti, mas maging mapagkumbaba, mas maging makatao, mas maging marespeto, mas maging makatarungan, at maging mas sa marami pang iba, mas sana sa mga bata-bata pa. Sa gayon, magkakaroon ng direksyon ng ating buhay. Iyon ang pagtanda ng may pinagkakatandaan kapag ang ating mga ginagawa sa buhay kay Jesus ay nagkakaroon na ng iba yung kahulugan. And I tell you, kapag tayo nagkaganyan, sinasabi ko po sa inyo, lalabas na mas nabubuhay tayo ng mas makahulugan kaya sa mga batang-bata pa na ang buhay ay hindi pa rin naisusuko sa Diyos talaga. At lalabas na kahit tayo nagkakaedad na, ay mas magiging masaya tayo kaysa mga bata-bata pa. Lalo pat hindi pa nila natatagpuan kay Jesus ang kaligayahan talaga.
Tanda na, naubo na. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tinatawag ako ng Diyos. Araw-araw. Kung ako'y magtatapat sa lahat ng pagkakataon na dito ng aking buhay, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa pa rin ang Diyos sa aking buhay. May silbi pa rin ako. May magagawa pa rin ako. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. At mas lalo pa akong magiging masaya. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Aalisin ko ang pag-iisip na ako'y lipas na. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kaming maunawaan ang totoong buhay. Buhay na hindi basta kumikilos, humihinga at gumagalaw, kundi yung buhay na buhay ay kapag pinaghaharian mo ng aming buhay. Kapag hindi na namin iniisip ang sasabihin ng iba, basta na kami nasa tama lang. Basta ang mas mahalaga sa amin ay yung sasabihin mo lang. Kapag ginagawa na namin yung mabuti kahit walang nakakakita, kapag naninindigan namin kami sa totoo kahit kami na lang, kapag nagbibigay kami ng kahit walang nakakakita, tulungan mo po kaming maunawaan ang buhay narito sa ganitong pagibigay ng buhay sa iyo talaga. Hallelujah! Kapag naalis na ang aming mga lungkot, ang takot at hinanakit at ang aming galit, kapag ikaw na ang pinaka naging una sa buhay namin, kapag lagi na kaming nasasabik na magdasal at magsimba, yun ang totoong buhay. Hallelujah! Turuan mo kami, Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng buhay na gano'n. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. And yes, habang ikaw'y nagkakaedad, habang ikaw'y tumatanda, kung ang buhay mo ay nakabatay, nakasalalay, nakasalig sa Kanya, kung lalapit ka kay Jesus, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi naman nauubos. Ito ay paparami, ito ay papadagdag, ito ay mas lumalalim sa kahulugan kung lalapit kay Jesus. Blessing ang pagtanda, blessing ang pagkakaedad, kung ang buhay natin ay nakabatay sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto ako
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapagitapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat sa makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin,
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa puso, at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi niyo po noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing sa langit ko, tunawin at gawing ulan.
laan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasala. Ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan daan. Sa landas ko'y awin na buhawi ng gulo. Ang mulak na nagsisilbing imin sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang mula sa pagkakasala. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nag-isay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdal linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal
pag-ibig na walang kapantay.